Tayo pong lahat ay makikinig ng salita ng Diyos. Subalit bago po yun, atin pong basahin muna ang talata pa ng Biblia na ating pagtasaluhan sa umagang ito. If you have your Bible, please turn it on the book of Revelation chapter 2. Okay, Revelation chapter 2, andyan po atin sa screen yung ating pong mula sa verse 2 hanggang 3. Ito po ang ating mababasa. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtitiyaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mo sila ay nagsisinungaling. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Puri ng Panginoon sa kanyang salita. Sabi ko rito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Puri ng Diyos sa kanyang salita. Tayo pong lahat ay magpasalamat, manalangin po, tumingin ng gabay, patnubay sa Banal na Espiritu habang tayo po ay patuloy na nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Let us all thank God, be grateful about His goodness sa buhay nating ito. Pwede po ba tayong lahat ay i-focus natin muli ang ating sarili na may pagsamba sa Panginoon, expressing our desire to embrace the presence of God ngayong umaga. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord God. Aming Tatay, aming Ama sa langit, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa magandang araw na ito, na muli mong idinagdag sa buhay namin ito. Lord, we're so grateful, O Lord, for this opportunity that once more you have given us, O God, that we can be able to gather together and worship you in spirit and in truth. Panginoon, salamat po sa presence mo. Salamat po sa biyaya. Salamat sa kalakasan, tagumpay. Hininga, Panginoon, na patuloy naming naranasan sa buhay, Lord. Indeed, Lord, napakabuti mo sa amin. Wala pong sapat na panukat upang masukat namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, pagpapatawad at kahabagan sa bawat isa sa amin. Lord, ang biyaya mo ay sapat sa pangailangan ng lahat, Lord. You are so great, O God. Tama lang, Panginoon, sa umaga ito, sa amin pong patuloy na pagsamba, ay huwag namin kalimutan, Panginoon, pasalamatan ka sa lahat ng bagay, O Diyos, na ginagawa mo sa amin pong buhay. Hindi lamang po ngayon, maging nakarang araw, hindi lamang nakarang araw ngayon at maging sa darating pang mga oras at panahon, O Diyos. Salamat po ng marami, Lord. All throughout the years, O God, that we've gone through, thank you so much, O God, for this opportunity to serve you, Lord. Thank you so much. Lord, for this opportunity to worship you in spirit, and thank you so much. For this wonderful moment that you've gathered into our lives, thank you so much, O God. Napakabuti mo sa amin, Lord. Napakabuti mo. Kaya lang, Lord, sa kabila ng lahat ng ito, marahil, Lord, kung meron man nakakaalam ng laman ng puso namin, wala pong iba kundi ikaw po, Panginoon. Lord, kung meron kang nakitang pagkukulang, pagkakamali, kasalanan, karumihan, nataglay pa rin namin, Lord. We are asking forgiveness, O God. Humingi po kami ng tawad. Paglilinis, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maging karapat-dapat po kami, O Diyos, na sumamba sa umagang ito. Maging karapat-dapat po ang aming pong buhay sa iyong harapan, O God. In Jesus' name. Lord, humihingi po kami ng tagumpay, Panginoon, mula sa iyo at kalakasan din. So patuloy namin pagharap sa panibagong antas at panibagong larangan ng pagkipagdigma sa spiritual namin pangailangan at buhay. Lord, salamat po, Lord. Sa pagkakataong ito, hilingin po, Panginoon, ang presence ng Holy Spirit to guide us, lead us, and direct us, O God, as we listen to your word, O God, as we meditate on it. Salamat po, Panginoon, sa iyong kalinga. Narito po ang ibang lingkod. Make use of my life, O Father God, as a channel of your words, of your blessing to people. Encourage each and everyone. Correct us, O God. And Lord, embrace us with your holy presence, O, in the name of Jesus. Yakapin mo kami ng presensya at maging desire po namin, Lord, na maging malapit sa iyo, higit kaysa sa dati, O Diyos. Salamat po ng marami. Lord, gayon din, Lord, dalangin ko po, Panginoon, huwag mong hayaan na meron pong uwi sa amin na hindi po naabot ang kanyang pangailangan. Tugunin mo ang bawat isa sa amin, Lord, and we're so grateful, O Lord, because we have a God who listens to our heart cry and who answers all our prayers in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Muli, O Diyos, all the glory, honor belongs to you. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say, Amen. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God. Puri na Panginoon. Sino pong masaya po ngayong umaga? Bakit po kayo masaya? Meron pong dahilan lagi po, no? Siyempre, siguro, masaya tayo dahil nandito tayo, kapiling ko ang ating mga kapatid. But more than that, we're so grateful, we're so happy sapagkat ang presensya ng Diyos nandito sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Puri ng Panginoon. Hallelujah. Maybe, kapag gising natin sa umaga, ay ating pong naalala ang maraming bagay sa buhay. Nag-uunahan po yan sa isip natin. Ano yung inuna natin kanina? Kung yun pong nadinig at ninamnam, inunawa, mineditate muli ang mensahe noong nakarang Sunday, ito po yung may kinalaman saan?
Anong message natin last Sunday? Nakalimutan na, no? Alam niyo, ayon sa pag-aaral, ang ating pong nadinig, pagka hindi natin ni-review, sa loob ng 72 hours, mabubura sa isip natin, makalimutan natin. Kaya napakalagay nagchat-chat down, nagtitake notes in sermons. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng bagay na nadidinig natin, naalala natin kaagad eh. Naalala niyo pa ba ang message ng nakarang linggo? Nakalimutan niyo na. Sino ba nag-miss? Nakalimutan niyo na sino kaharap niyo ng linggo. May kinalaman yung saan? Hunger for God. Kagutuman, kauhawan sa presensya ng Diyos. Hindi naman ito mangyayari kung wala sa puso natin ang Panginoon eh. Hindi ka magiging gutom o uhaw sa presensya ng Diyos kung wala siya sa ating puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that flows from the mouth of God. Ang tao hindi daw nabubaya lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita, nagmumula sa bibig ng Diyos. Tapo po natin umain yan. Yutukin ng Panginoon sa katotohanan ng salita niya na kung meron mang mahalagang sangkap, ang buhay po natin, hindi lang tayo physical, meron tayong spiritual na kalagayan. At more than physical, meron tayong emosyon. At more than emotion, meron tayong kaisipan. Meron tayong kaisipan, more than our minds and to think about, ay meron tayong volitions o sariling pagpapasya o kapangyarihan na mamili sa buhay. And thank God, God has given us or made us, ginawa tayo ng Diyos na may ganung sangkap. Kalarawan tayo ng Diyos sa anong bagay. Kahapon nga, as we travel to Mindoro, kalim po ako sa Mindoro at kauwi ko lang kaninang madaling araw. Salamat po sa biyaya at kalakasan din naman. Kasi meron po kaming dapat talakayin doon sa section 7. We discuss some issues at natugunan naman po. At meron po mga return galing sa ibang samahan na sumama po sa atin. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya at atin pong inabot yun sa tulong po ng Diyos, sa kanyang kalakasan at tagumpay. At narito po ang ibang lingkod, nasa inyong pong harapan, and I pray that God will give us additional strength to share the gospel to you and to serve the Lord more than ever. Kasi ang Diyos po ay nagbibigay ng kalakasan. Sino po mga senior dito? Pakita, huwag yung mga senior. Let's proud to be a senior. Bakit? Abay, nakakaingit po senior ngayon. Ang laki po ng discount ng senior. Kaya tonto ay mga kasama namin junior. Pastor, yung senior ID nyo, kasi dadamay kami pagka kami nag-discount. So, ganun po pala. Hindi lang po yung, kundi naniniwala po ako, God will add more additional strength to senior people. Amen. Palalakasin ng Panginoon mga senior citizen. Oh, walang gustong sumangayon. Malalakasin ng Diyos mga senior citizen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Kung ayaw nyo ng mga junior maglingkod, ang mga senior maglilingkod, patuloy yan sa Panginoon. Pero kayo naniniwala sa ating pong influence to young generation, we can be able to impart to them the power and the knowledge that we have gained from God. Para naman sa darating mga panahon, ay patuloy ang gawain ng Panginoon. Hindi po matitigil yan. Amen po ba? Hallelujah. Puri ng Panginoon. Palpakan po natin mga junior citizen. Hello, mga junior. Hallelujah. At yung mga senior citizen, siyempre. Hallelujah. Hallelujah. At yung mga royal blood citizen. Kasi alam niyo po, heavenly words, bound tayo eh. Ibig sabihin, tayo po ay heavenly citizen. Citizen ng langit. Amen. Sa kabutihan ng Diyos. Kaya napakahalaga po, maintindihan natin ang kahalagaan po ng relational na ito. Okay? Kung tayo nagugutom physically, dapat makadama rin tayo ng kagutuman spiritually. Kaya ang tanong, are you hungry for God? Naalala niyo yung message? That's what Sunday message. Are we hungry for God? Tayo ba yung nagugutom na uho sa presensya ng Diyos? Kasi ito po ang karugtong ng message na yon. May kinalaman po ito doon sa tatalakayin natin. Sino dito nagmamahal sa Panginoon? Wala namang question doon. Lahat ay nagmamahal. Pero ang tanong how is our love to God? First love pa rin ba natin siya? Ayan, pag-usapan po natin yon. We can only be hungry for something we desire to have, something that we love to have, something that is in our heart. Magkakaroon lang tayo ng hangarin na magkaroon ng isang bagay kapag ka nasa puso natin, mahal natin isang bagay na yun. Iingatan mo isang bagay na mahal mo sa buhay, di po ba? Pag mahal mo, ingatan mo ito. Pag mahal mo, we desire for His presence. Halimbawa, isa po sa ebidensya ng tunay nagmamahal, yung meron kang enthusiasm. May kagalakan ka. Ibig sabihin, pagkausap mo yung minamahal mo, tuwan-tuwa ka, kausap mo siya. Di po ba? Sino dito may mga relational na may problema pa sa relasyon? Huwag niyo taas ang kamay niyo. Sarili niyo na lang, ako yung pastor. Yung bang, yung pag-ibig niyo nanlalamig na. Alam niyo, problema niyan, kung meron tayong relasyon sa ating kapwa na nanlalamig, kamusta sa Diyos? Mahal pa rin pero ayaw nang umuwi. Mahal pa rin pero iba na pinapansin. Mahal pa rin pero iba nang gustong makausap. Parang pwedeng mangyari yun. Mahal mo pa rin pero para bagang pag-ibig na lang, in a casual basis,
not on an intimate fellowship. Wala na pong intimacy. Yun pong problema. Ngayon, bakit ko binabanggit ito? Sapagkat napakahalaga makita natin, pwede tayong magsipag sa gawain ng Panginoon, pwede tayong lagi tayong present sa gawain ng Panginoon, pero yung ating pag-ibig at puso sa Diyos ay malayo na. So we can only desire for the presence of God, we can only be hunger for the Lord's presence kung nasa puso natin ang Diyos. Hindi mo hangaring yakapin ang presensya ng Diyos kung wala siya sa puso mo. Hindi mo nais kausapin ang kapwa mo kung wala siya sa heart mo at wala kang panahon sa Kanya. Tingnan niyo po, isa pong ebidensya ng magmamahal, meron kang oras sa Kanya. Amen po ba? Oras, panahon. Kaya marami pong nagmamahal na magulang pero walang panahon. So may problema. Mahal pa rin pero hindi na yung responsibility lumalaw na ba yung pag-ibig. Yan po ang problema ng maraming relasyon ngayon. Maraming pwedeng mangyari ito sa relasyon natin kay Lord. Are you still in love? Who is your first love? Mukhang na-delay niya aking slide. Tingnan niyo po, ayan. Susundan ko na, ayan. Are you still in love? Anong sagot niyo dyan? Siyempre naman. Tinakatabi mo. Sabi mo, kapatid, in love ka pa rin ba? Oo. Who is your first love? Sino ba yung una mong minahal? At dapat mong una sa yung pangunahing prioridad na mamahalin? Ang sabi dyan, yes. But we still all love Him. But we still love Him. Mahal pa rin natin. Sino dito nagmamahal kay Lord? Namahal pa rin natin si Lord, ba? Mahal pa natin si Lord. Pero ang tanong, gaano natin kamahal siya compared to the love that we feel and we expressed last year o last month o last week. So ang tanong po walang naiwan dyan sa mag-asawa, di ba? Till death do us part. Till death do us part pa rin po ba? O Lord, kunin mo na siya. Ganun na po yung panalangin natin. Parang yung relasyon sa mundo, pwedeng mangyari sa relasyon natin sa Diyos. Kung may panlalamig. Ito po, naalala ko isang awit during our concert. Alam nyo, hindi ko naman matagal na panahon na po ito. Nakasama ko sa concert po sila. Ed Dimlas. At saka ilang po mga pastor noon. At kasama po namin alam niyo yung awit ni Gary B, yung Dati-Rati. Gaya ng dati. Di ba? Naalala niyo yun? Sino ang composer noon? Kilala yung composer? Isang pastor po composer noon. Pangalan si Pastor Alter Mulo. Nagkausap po kami during that concert. Sabi niya sa amin, Pastor, yung awit na ito, popularized ni Gary B. Alam yung awit na yon? Sino po nakakalam ng awit na yon? Yung lyrics na, Dati-rati, laman ng isip ko ay ang pangalan mo. Ang pangalan ko, sabi doon. Ngunit ngayon, hindi, nagbago na. Dali, ano yung lyrics noon? Nandito sa aking notes yung lyrics noon eh. Hindi na katulad ng dati. Ayan. Sabi niya sa amin, Pastor, na-compose ko yun nung ako'y nasa busy sa gawain, gumagawa ng notes, sermon, habang nandun siya sa kanyang piano. Magaling siya magpiano eh. Si Pastor Alter Mulo. Siya po yung composer nung kinanta, pinapularize ni Gary B na Dati-Rati. Gaya ng dati. Sabi niya sa akin, Pastor, habang nagumagawa ko ng ganun, feeling ko na busy ako sa maraming bagay tungkol sa Diyos, pero nakalimutan kong yakapin siya sa buhay ko. Yung presence ng Panginoon ba? Kaya ito yung message, ito yung lyrics niyan. Dati laman ng puso ko ay ang pangalan ko. Lagi akong sa isip mo. Dati-rati inaawitan pa, labi ay may ngiti. Mga matay nagniningning, ngunit ngayon nagbago ka. Hindi ko naawitin to kasi si Gary B lang pwedeng umawit nito eh. Sa taas ng boses nito, sa taas ng tono nito eh. Pangako mo'y hindi nagmagwawakas. Di ba't noon, samyo ng bulaklak at iip ng hangin ay pansin-pansin. Pati yung mga recreation ng Lord, napapansin mo, pinupuri mo ang Diyos ng panahon na yun, sabi niya. Di ba't noon, takbo ng oras, hindi man napapansin. Laging nalalambing, ngunit ngayon naglaho na. Siglat tamis ng iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailan pa? Yan. Dati-rati ang pangalan ko'y kandungan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba't noon, sa kaibigan mo'y ako'y bibukang bibig? Bakit ngayon anong lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan. Sa di pagpansin, sa aking pagmamahal, lumapit ka at ako'y naghihintay ka. Ako'y nasasaktan. Sabi ni Lord, ako'y nasasaktan. Bakit? Pansinin niyo po yung ating binasa sa ating talatang sa Revelation chapter 2. Binanggit po ng Panginoon katotohanan ito eh. Bakit? According to Jesus, doon sa Ephesians, nasulatan niya yung mga mananampalataya sa Efeso. Paki-reflect mo yung ating passage. Next slide. Ayan.
Sabi ng Panginoon, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Meron siyang pinansin. Katunayan, kung titignan po natin ang talata ng Biblia patungkol sa totohanan, sabi ng Panginoon nalalaman niya daw ang lahat ng ginagawa natin. Verse 2, sabi, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. God knows and understands those things, sabi ng Panginoon. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang mga masama. Tingnan niyo pong kalagayan ng church na ito. Masipag sila sa gawain, pirme sila sa paglilingkod. Yung relasyon nila tama. Kasi sabi rito, nalalaman ko ginagawa mo, ang iyong pagpapahirap at pagtitiyaga. Matyaga sila sa gawain. Matyaga sila sa relasyon. Sino po ba dito matyaga sa kanyang pamilya? Yung mga ganun Nagtatrabaho para sa pamilya. Pero hindi nangangalaga na kasipag ka para sa pamilya, pero yung love mo nandun na. Kasi sabi ng Panginoon ninyo, alam kong hindi ka kinukumonsinti ang masama, sinubok mo ang mahuwad na pustot, pati yung kanilang pagtitiwala, pati yung kanilang faith, pati yung kanilang kaalaman, pati yung doktrina, talagang pinagtitibay nila. Napatunayan mong sila yung nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumuko. Tingnan niyo po. Ano pang makikita niyo po? Ano pang hahanapin natin sa karakter ng church na ito? This was the early church. Ito yung unang iglesia tinatag ng Panginoong Jesucristo. Yung press ang kanilang relationship sa Panginoon. Pero meron pong bagay na pinansin ng Diyos doon. Sa kabila ng pagtitiyaga, sa kabila ng kasipag, sa kabila ng mga katangian, napakaganda. Kung papansin, pabalikan natin muli. Sabi rito, tingnan niyo mabuti. Nagtiis ng maraming hirap. Sino po dito matiisin dahil sa Panginoon? Hello? When you indulge yourself into missions, ay talaga may pagtitiis kang dapat harapin. Nakausap po yung mga pastor natin doon sa Oriental, Mindoro, na naglilingkod sa mga katutubo. At napansin ko yung enjoy ng kanilang muka sa kabila ng hirap ng kanilang pagpapagal. Merong kagalakan kasi. Pero i-message ko sa kanila itong bagay na ito. Sabi ko, nakakita naman ng puso natin, pero may isang bagay may pinansin ng si Lord. Sabi rito. Okay. If you understand what Jesus said about the believers in Ephesus, all would said, ito yung great church, model church to. Church that on the move for God. Ito yung church na talagang wala kang mapili, kundi wala kang makitang pagkakamali. Kasi ang tiyaga nila Ang sipag nito, nakakaingit na church to. Bakit? Talagang kaya nilang pagtiyagaan yung pagsubok. Pero may isang bagay binanggit ng Panginoon. Alam niyo ba na mayroon pong pinansin si Lord dyan? Ito ang sinabi niya, para sa verse 2. Pakinggan niyo yung slide, slide po. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Meron siyang pinansin Meron siyang pinansin. Ano yun? Ang pag-ibig mo noong una, kung sumamba tayo, nanlalamig na. So may pinapansin pala ang Diyos. Kahit nagpuri tayo, sumamba ka, nag-worship ka sa Panginoon, may pinapansin si Lord sa atin. Ano yung puso natin? The very center of our life, yung pinaka-heart natin sa Panginoon. Sabi nga kay Lord, habang ako nagtatravel, sabi, Lord, ano ba message ko dapat ko? Nangungusap siya doon sa akin sa barko. Sa barko pala, nangungusap ng Panginoon. Sabi, anak, yakapin mo muna ako. So Lord, sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako. May mga pagkakataon sa buhay ko, Lord, naging busy ako sa gawain. Nagkakasakit ako sa gawain. Pero Lord, kamusta na yung relationship ko? Mahal pa rin ba kita? Ginage ko ang sarili ko. Sabi ko, Lord, salamat po sa paalala mo sa akin. Kung meron mong halaga sa Diyos, kapatid, hindi yung anumang meron tayo, kundi yung puso natin Kasi kumakatok siya sa puso ng bawat isa Hallelujah. Kumakatok sa puso. Salamat po sa Panginoon. Alam niyo, dalawa na lang kami ni Pastor rin lumabiyahe kasi hindi namin makasama yung isang mga kasama. Sabi ko, dadating po araw, mag-isa na lang akong muling sa gawain ng Panginoon. Kaya ko naman, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pero ayokong mangyari, naglilikod ako na wala akong pag-ibig sa'yo. Ang hirap nun, Yung napipilitan ka na lang. Sino dito napipilitan na lang dumalo kasi kailangan mong dumalo? Kasi may needs ka. Kailangan mo manalangin kasi mayroong problema ka mabigat. Yung ba ang dahilan kung bakit nais natin lumapit sa Panginoon o dahil sa mahal natin ng Diyos? Hindi dahil sa meron sa ibibigay sa atin. Yun lang ba ang dahilan kung bakit tayo nandito? Sabi ng Panginoon, ano ba ang dahilan kung bakit ka naglilingkod sa akin, anak? Kung nawala itong mga comfort na ito, mahal mo pa rin ba ako? Maglilingkod ka pa rin ba? Hello? Alam mo, kung magbago daw itong aircon nito, sasamba pa rin ba tayo sa lugar na ito? O ililipat na tayo ng church? O balik na tayo doon sa ilalim ng puno ng mangga. Nalala ko mga gawain ng Assemblies of God, nagsimula sa kasulok-sulok, kaduluduluhan, kalayo-layo ang bahagi ng mundo Kaya alam nyo, sa totoo lang, ang Assemblies of God, the largest Pentecostal evangelical church in the world. Kasi pinaka-remote areas, merong Assemblies of God Church. Alam niyo po ba yun? Hallelujah. Alam niyo po ba? At ayon po sa PCEC, we are the number one church planting organization in the Philippines. Salamat po sa Panginoon sa biyaya. Bakit? Pinakaduluduluhan, pati yung mga lugar na dangerous place in the world, pinupuntahan ng mga people who love God, Jesus Christ. Amen.
Kasi may pagmamahal sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pwedeng mangyari sa amin, masipag kami sa pero yung pag-ibig namin nang lalamig na. Tingnan niyo mabuti itong sinabi ng Panginoon dito. Okay. Alam niyo ba na din mawala ang first love? Sabi, first love never dies. Yes, it never die. Pero yung lalamig pwedeng mangyari. It's easy to start so in love and on fire for Jesus and then lose that fire and passion. Pwede ba itong mangyari sa atin? Kung sisisatin ngayon ni Jesus ang anyong puso, para sa Kanya masasabi ba niya na hindi mo na ako mahal ngayon tulad ng dati? Kung susuriin ng Panginoon ang puso natin, masasabi ba niya, hindi mo na ako mahal katulad ng dati? Sino dito, ano nadama niyo yung una niyong tinanggap si Lord sa puso niyo? Yung totoo pagtanggap. Di ba may joy unspeakable, full of glory? Joy unspeakable, full of glory. Amen? Di ba? Pero ano na nangyayari ngayon? Pag-usapan natin sandali. Next slide, sino mo? The warning of fading love. Verse 2. Sabi niya, this is what I have against you. Subalit may isang bagay na ayaw ko. Ang pag-ibig mo nung una, kung sumpal tayo ng lalamig na. Meron pong paalala, babala dyan. May babala, ano yon? Beware of losing our first love. Sabi ni Lord, beware. Babala. Ano yon? Warning of fading love. Parang nandulupay-pay ng lalamig na pag-ibig. Hindi po yung paglilingkod, hindi pag-ibig. Pwedeng nagpapahinga ka pero mahal mo rin sila. Pwedeng less ka sa ministry pero you will embrace the presence of God. Pwedeng mangyari yan eh. Kaya hindi po na-equate yung pag-ibig mo doon sa activities natin. Pwedeng very busy ka sa gawain pero nawawala na yung love mo sa Panginoon. Hello? Sino dito masipag na sa trabaho kasi love niya yung trabaho, ngayon nagre-reklamo na sa trabaho? May mga ganun eh. Masipag sa gawain, nagbabago na yung attitude. Di po ba? Hello? Yan po yun, problema. Tuloy natin. Next slide. Yan. The importance of taking heart check to see if we are losing our first love with Jesus. Napakahalaga nung, sino dito madalas magpa-check up sa doktor? Maraming natatakot, ayaw ko magpa-check up. Bakit? Kasi pag nagpa-check up, lagi ko na-stress ako eh. Kasi nalalaman ko yung karamdaman ko eh. Sino dito natatakot magpa-doktor? Kasi, pastor, pagka nagpa-doktor, lalong tumatas ang presyon ko eh. Normal po yun pag nagpa-doktor kayo. Made a statement, convicts, admit our true spiritual condition. Nanganib na laman-lamig ang ating first love to Jesus. Kung ito po yung mga bagay, pag-usapan natin sandali ito i-grades natin sandali. Ito, tawag dito, heart check. Sino po nakapagbasa ng aking insight kanina? Like ko, di ba, as I wind up my insight, I always ask this question, let's have a heart searching questions, right? Heart-searching question. Bakit napakahalaga nun? Upang sa ganun, hindi lang natin binasa, kundi mineditate natin lubos at ninamnam natin upang may apply natin katotohanan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Napakahirap ng binasa mo, naintindihan mo, pero hindi mo in-apply. So, kulang. So, if you want to be blessed by God, ang mahalaga niyan, binasa mo, mineditate mo, inunawa mo, at inisip mo kung paano mo may apply sa buhay mo. Yun ang papasok doon kahalagaan ng salita ng Diyos. Ito pa sabi, nanganib ng manlamig ang ating first love kung ito po yung mga provision yan. Next slide. Yan. Signs of losing your first love. Ito yung mga tanda. Gusto nyo malaman? Una, routine activities of a relationship. Worship and prayer become mechanical. Nagpipray pa rin, nag-worship pa rin, kaya lang parang mechanical na lang, parang kasi gawain natin ito. So, nagsusong lead, nagtumutugtog, umaawit tayo, nagsasamba, matas ng kamay kasi naging routine na lang natin ito. Nagiging mechanical na lang yung pagsamba at panalangin. Yan. So, yun. Routine activities of relationship. Yung bang gusto mo lang gawin, pero nawawala na yung ginagawa mo para kanino. Pwede mangyari yun. Parang ganito. Pastor, ikaw ang district superintendent, punta mo sila. Punta ako. Napipilitan lang ako minsan. Ang hirap mag-deal sa problema. Sabi ko, titigas ng ulo nito. Sabi, Lord, pabayaan mo na sila. Kaya lang pagkawala yung pag-ibig mo sa Diyos, yung relationship nawawala eh. Sino sa inyo inabot niyo yung kaaway niyo? Aber. Salamat. Bakit? You want to establish relationship eh, pagka ganun eh. Pero kapag walang ganon, trabaho lang, trabaho lang kasi. Bumababaw yung ating pinaka-rason o motivation kung bakit. Kuha niyo po yun. Halimbawa, bakit ako kasi trabaho ko kasi pastor ako, kundi ang hirap naman. Pastor niyo ako, hindi ako nangangaral. So, ang hirap naman yun, nagawain yun. So, ibig sabihin, naging routine na lang, kaya ako nangangaral kasi pastor niyo ako. Ang hirap naman nun. Sabi ng Panginoon, nagiging ganyan bagay. Balik na doon, anak. Psst.
naghahang kasi tayo eh. Talaga, yun ang problema po sa technology, naghahang. And ang problema, buti na lang sa langit, walang naghahang. Diminished joy, spiritual feels burdensome rather than delight. Yan. Yung bang, pag sinabing yung nawawala yung kagalakan sa buhay. Dati, natutuwa kang dumalo na, natutuwa kang magbasa ng Bible, natutuwa kang mag-pray. Ngayon, nawawala na yung, nadidiminis. Pag sinabing diminis, lumiliit, umunti. Yung nagiging bigati na, hindi nakagalakan yung paglilingkod. Bigati. Sino dito nabibigatan na sa paglilingkod? Nabibigatan na. Parang yung, alam nyo, sabi ko nga maliban kayo magpastor, maintindihan nyo yung pagpastor, bigat ng problema. Hallelujah. Alam nyo, no, hindi pa ako naging DS, mahaba pa buhok ko. Makapal pa yan. Naging problema, naging DS. Sabi nila, pastor, naintindihan ka namin. Pero minsan, ang Diyos nakaunawa sa atin, sa puso natin. Sabi ko lang, Panginoon, basta yung love ko sa iyo, huwag mawala. Panginoon, yun lang desire ko. Yung heart ko, huwag ma-disconnect sa iyo. Ano man layunin mo sa buhay ko, maglingkod man, magpatuloy man ako sa pagiging real leader, pagiging pastor, o ano man, basta yung heart ko, huwag mawala sa iyo, Panginoon. Ano man layunin mo po, Lord, sa pamilya ko, sa buhay ko, sa sarili ko, ay mangyari po para sa kalwalatian mo. Yun ang desire ko sa Panginoon. So, tabi kasi dito, ito yung sign of losing first love. Kamusta na yung inyong diminished joy? Priority shift. Yan, priorities. Ano yung priority shift? Pag sinabi priority shift, other pursuit, work, hobbies, relational, take precedence over time with God. Ano ba yung pursuit? Ano ba yung priorities? Ano ba yung mahalaga sa buhay mo? Ano yung dapat mong unahin? Na ngayon ay umuokupa ng panahon mo, hindi na yung Panginoon. Halimbawa, dapat nagsisearch ka. Ngayon, nasa leisure ka. Kasi pastor, meron akong takbo eh. Alam mo, naalala ko si Pastor Lubarbio, sabi niya, Pastor, marathon na si Pastor Lubarbio. Mula nung high school siya, nag-athlete siya ng school nila eh. Pasig National High School athlete siya eh. Track and field at marathon tinatakbo niya. Yung Milo Marathon every Sunday. Every Sunday, pastor siya. Sabi niya, Pastor, natutokso nga akong umabsent sa church eh. Para nung tumakbo sa, kasi yun itong tumatakbo ko eh. Kaya lang, sabi niya, may priority ako sa buhay bilang pastor, bilang lingkod ng Diyos. Priority ko si Lord. Kaya niyang sacrifice yun dahil love niya si Jesus. Natutuwa naman tayo nun. Yung po ang district superintendent natin previous na, yun ang layunin sa buhay. So may mga pursuit tayo, work, hobbies, relationship, take precedence over time with God. Neglect of words and prayer. Yun, kapag hindi mo na binibalagan yung salita ng Diyos at ang panalangin. Ito po ay indikasyon na tayo yung pag-ibig natin sa panalalamig. Ito pa. Ito mga example, no? Itong mga statement ito, may convict us, truly indeed, sa ating spiritual condition. Next slide. Tingnan niyo pong mabuti. Ano yung mga slides na yan? Sabi po dyan, yan, mas nasisiyan ako kapag kausap iba kaysa kay Jesus. Ibig sabihin, may panahon ka, gumugugol ka ng panahon makipag-chismis sa iyong kapwa, pero kay Lord, hindi, nakalimutan mo na mag-pray. Kalimutan kausapin ng Panginoon. Indication niya na ang first love mo kay Lord nawawala na, nanlalamig ka na. Yan. Wala nang sapat na panahon sa ating prayer life. Hello, sino po? Maraming pastor, ako minsan aminado, Pastor, Panginoon, sobrang busy, nakalimutan mo mag-pray ng lubos na talagang sasantabi mo lahat ng activities mo para yakapin ng Panginoon. Bigyan siya ng quality time sa buhay natin. Nandiyan pa ho ba tayo? Salamat po. Wala sa Bethel kasi nun. Next. Hindi na ako nananabik sa aking pagkipag-fellowship sa Diyos na mag-isa. Wala nang silent moment. Wala nang quiet time kay Lord. Ayan. Wala nang quiet time. Gusto natin makipag-fellowship sa ating kapwa mananampal. Gusto natin lagi nasa church. Pero yung lagi kang, yung involve mo yung sarili mo, walang iba kundi si Lord. Ikaw lang. Si Lord, nagbigay siya ng example. He withdrew himself from the crowd, diba? Lumayo sa karamihan at nakipag-usap sa tatay lang niya. Kasi he want to be intimate with God eh. Yun ang indication ng first love. Tingnan niyo po. Sino po dito gusto mag-date? Maraming chapter nung kasama. Di ba? Tapos mga biyanan nyo pa kasama mo. So, paano yun? Di ba? So, tingnan niyo po. Desire to be with God alone. Tuloy natin. Slide lang na. Yan. Kapag hindi na natin naisip ang Diyos sa mga panahon na tayo nalilibang sa buhay, namamasyal kasama mga mahal sa buhay at mga kaibigan, kumakain sa labas, naglalaro ng favorite games at iba pang mga leisure activities sa buhay. Minsan din natin napapansin, nangyayari yun. Hello? Naintindihan niyo po yun?
Hindi mo masamang mag-list, hindi mo masamang mamasyal, hindi mo masamang magkaroon ng activities. Pero apart from those, dapat, ano man gagawin natin, sabi ng Bible, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Dapat iniisip niyang Panginoon. Hello. Diba? Kahit ba conflict yan sa schedule ng church activities eh. Basta, kung nasan kayo, gawa muna tayo, mag-worship muna tayo kay Lord. Worship muna tayo kay Panginoon. Worship muna tayo kay Panginoon. Di po ba dapat lang yun? Hello. Next. Light. Ano pa? Kapag naisip ko na ang mga utos ng Diyos ay naging hadlang o restriction sa buhay sa akin at sa ating kasiyahan. Yung utos ng Panginoon, sabi, puro utos naman itong si Lord. Sino po dito? Hindi nagbabago pananaw ng mundo, no? Yung bawal noon, pwede na ngayon. Kasi yung salita ng Panginoon, hindi na natin pinapahalagan. Nagkakaroon na ng restriction sa atin. Parang hadlang na yon. Kaya, tinan nyo, lawakan mo ng pag-unawang pastor by the grace of God. Tama yun, pero yung mali pa rin sa Diyos yun eh. Yung katwiran ng Panginoon, napakahalaga po. Sa tino, kapag naisip ko ng mga utos ng Diyos ay nagiging hadlang o restriction sa buhay at sa aking kasiyahan. Para gusto mo lang feeling joyful, feeling masaya ka, pero yung alam mo na ayaw ito ng Panginoon, pero pinipilit mo pa rin sarili mo. Nakipag-bargain ka pa kay Lord, nawawalan yung first love natin doon sa Panginoon. Hindi natin love si Lord katulad nung dati, ibig sabihin nun. We are not willing to follow God anymore the same way we want to follow Him, totally. Without any reservation. Tuloy ba natin? Meron pa ba yan? Kapag hinahanap ng ating kalooban, papurit, parangal ng tao sa mga ginagawa ko at hindi napaparangal sa Diyos, yun. All the glory must be for God eh. Di ba? Lahat ng kalooban sa Diyos. Ano man gawin natin, do it for the glory of God, hindi sa ating sarili. Kapag kayong halimbawa, nagtatampo ka, bakit mo pangalan ko wala dyan, oh? Bakit wala ko sa nominating ballot? Bakit? Dapat yung bandahilan kung bakit ka masaya naglilingkod sa Panginoon. Parang kasi parangal. May mga nagtatampo, bakit hindi ako nagtiyaga, ako namalansya, hindi mala ako ako naglama, hindi mala ako pinupuri. Pagka ako ganon, naghahanap ka ng papuri ng tao, hindi ng papuri ng Diyos, may problema na yung puso natin. Nadadivert na yung attention natin. Yun po yun. Hello, di ba? Nagiging glory to me, hindi na glory to God. Yun. So kapag gaganon, nagkakaroon ng problema na yung heart natin doon. Karoon ng palpitation na ng heart yun. Yan. Next. Ano ba? Ito pa. Kapag bigo na akong ipakilala si Jesus sa mga tao dahil takot na akong ma-reject at mawala na ang aking concern sa salvation nila. Yun. Sino dito tagalangit? Amen. Sigurado kayo tagalangit kayo. Anong paalala? Magsama naman kayo ng iba. Pero Lord, mas maganda ako na lang mag-isa. So pagka wala tayong concern sa salvation ng soul, may problema yung heart natin. Hindi na natin love si Lord katulad nung dati. Nang lalamig na tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. Yun po yung indication ng coldness of your relationship with God. Yung lukewarmness ng puso natin sa Panginoon. Amen. So yun po isang maraming mga bagay natin pag-usapan. Next. Yan. Remember, ano pong solusyon dyan? So, bago natin pag-usapan solusyon, unawain natin. Magkaroon tayo ng salindaling pagbulay-bulay sa ating kalooban. Ano yung nangyayari sa puso natin ngayon? Mari ako nandito, nakatayo sa inyo, may feeling nyo, Pastor, lakas-lakas si Pastor, love na love ni Pastor si Lord, no? Sino nakakalam nun? Wala nakakalam, si Lord lang eh. Ang tunay na kalagayan ng puso, wala nakakalam kundi ang Diyos lamang. At ang tunay naman ng puso, nakakalam ang Diyos lang. Alam ng Lord kung kayo nakatingin sa akin, kayo attentively listening to the message of God o hindi. Alam ng Panginoon yun. Hindi naman natin pwedeng dayain si Lord eh. Sabi ko nga, Lord, problema ba namin yung tibagin yung puso ng mga kausap namin? Sabi ng Lord, hindi ko problema yun. Hindi mo problema ko yun. Kasi kung meron man nagpapansin at namamasid ng puso natin, ang Diyos po yun. Kung meron nakakalam na tunay natin kalagay sa buhay, wala pong iba kundi ang Diyos. Hindi po tayo. Kung titingnan ko kayo, parang feeling nyo masaya. Sino po? Titingnan kayo. Lahat po kayong umiti. Tingitan nyo katabi nyo. Pwede nyo i-pretend na nakangiti kayo. Pwede nyo magbalat kayo eh. Kapatid, kamusta ka na? Eto, mabuti. Pero yung totoo, hindi. Normally, kapag kamusta ka na, Pastor? Eto, okay lang. Ito ulit kahapon, nung sa Mindoro ko, alam, Pastor, kamusta malakas na po kayo? Eto, okay lang. okay lang. Tapos naghain pa ng kung ano-anong pagkain na napakasarap. Tapos yung pagkain ba na, alam mo na, hindi na pwede sa'yo. Pastor, kaya mo, okay lang, Lord, salamat. Pero ito na, bakit ba ito inayain nyo?
Parang nagreklamo, Lord, sana po, mawala yung mga kolesterol. Mawala yung mga, inain nila. Ano ba yung Korean ano yun tawag yung Korean, ano ba tawag, Singitsu ba yun? Yung niluluto mo sa, sabi ko, ikaw na, hindi ako marunong magluto, ikaw magluto. Niluto, nilatag po nila sa buong mesa. Kulang pa isang mesa, 2 mesa nidudugtong nila. Sabi ko, Panginoon, napakagandang pag-usapan ito. Kaya lang, pag tinanong ko, so, okay ba kayo? Okay ako. You can pretend to be okay, pero sa totoo lang hindi. Diba? Hindi. Pag uwi namin, ubo ko ng ubo, sabi ko, Pastor Ray, mukhang ina-allergy ako Biyaya na lang po ng Panginoon kung bakit hindi ngayon. Sa totoo, all is by the grace of God Biyaya po ng Panginoon lahat po sa buhay natin ito. Kaya kung hindi pa natin mamahalin ng Diyos ng higit sa puso natin, kalooban natin, ay may problema po tayo. We miss loving the Lord. We miss knowing the first love that we have before in Him, in our relationship with God. Tuloy natin po. Next slide. Ano ba yung dapat natin gawin? Sabi rito, tingnan nyo, meron pong makikita kayo dito, 3 mahalagang bagay. Ano yun? Solution po ng Panginoon. Yan. Step to return to the first love. Remember, repent, and start. 3 bagay lang po yan. Tingnan natin. Sinabi ni Jesus sa church, remember therefore from where you have fallen and repent and do the deeds that you did at first. Sa Tagalog, alalahanin mo dati mong kalagayan, pagsisihan mo, talikuran ng iyong mga magawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. May solusyon si Lord pala Hindi na kamahal ng Diyos, no? Napansin niya, hindi ka na katulad nung dati, pag-ibig mo sa akin, lalamig na. Ano sabi niya? Itong dapat mong gawin. Ito yung gamot para dyan. Tingnan niyo kung paano napakabuti ng Panginoon. Tinuturuan tayo kung paano natin may balik muli yung relasyon na yan. Kasi the first and the foremost commandment of all, ano ba yung pinakamalagang utos na dapat matupad sa buhay natin? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yung po pinakamalagang utos. Kaya baka nabubuhay para mahalin ng Diyos at mahalin ng ating kapwa. Remember, love God and love others is the reason why we exist in this world. Yan yung pangunahing dahilan kung bakit tayo nandito. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit nagpapastor. Pangunahing dahilan kung bakit nangangaral. Dahil mahal ko Diyos, mahal ko kayo. Kapag hindi, problema yun. Yung love ko sa Diyos, nalalamig. Amen po ba? Sa kapwa ko mga lingkod, ganun po talaga Meron kang mamahalin, kahit hindi mo kamahal, hindi ka ibig-ibig Meron nga sabi sa akin, Pastor, hindi ka naging tatay sa akin. Talaga, hindi ako naging tatay. Sabi ko naman, hindi ko naman masabi, hindi ka naman naging anak sa akin Hinahanap mo pagiging tatay, pero ayaw mo na sumunod. So, saan mo? Ang hirap nun, no? Ang hirap. Sino naalala? Tinatakwil ka na bilang tatay. Pero hindi mo naman tunay na anak. Pero sabi ko, Panginoon, Lord, you deal with people, pero mahalaga po na i-deal ko siya na may pag-ibig mo. Kasi kung hindi, maghiwalay kami ng landas. Mas maganda, Lord, kunin mo na siya. Total, problema lang siya ng buhay ko. Hadlang lang sa paglilingkod ko, Lord. Dali mo lang sa impyerno. Ang hirap nun. Hindi Dapat yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Love God, love others. Hello. Everybody say, love God. And love our neighbors. As Jesus loves me. Ang hirap nun. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan, nagsawa ka na, sinipa mo na siya, tinadyakan mo na. Ganun mo yun. Pastor, kasi sobra na yun So, pag-ibig ng Panginoon, napakadakila po sa buhay natin. Kaya, when we love Jesus Christ, it is easier for us to love people. Madaling ibigin ng kapwa kapag mahal mo si Lord, di po ba? Yun po yan. Tingnan niyo po. Ano ba dapat na gawin natin? Sabi ni Lord, ito yung sabi niya. Ano yung number 1? Next slide. Remember where you were first, where you were. Reflections. Sabi ng Panginoon, remember therefore from where you have fallen. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo kung saan ka bumagsak o nahulog. Alalahanin mo yon. Spiritual evaluation, tinutukoy dyan. Jesus asked the Christians to reflect on their past spiritual conditions compared with their current state. Parang ganito, alalahanin mo yung naglilingkod ka noon. Ito hindi ko makalimutan yung unang paglilingkod ko sa Panginoon kasi yung nagbibigay ng strength sa akin Yung naglalakad ako doon sa baha, na talaga namang nasa lubong namin. In-imagine, sabi nga ni JP, Pastor, ini-imagine ko yung karanasan nyo noon, yung baha, yung hanggang baywang. Tapos pagdating sa monumento, ako lang basa sa Malabon. Sabi ko, napakalaga sa amin yung kalendaryo ng mga inchik. napakalaga sa amin yun. Kasi nakalagay din high tide at low tide Ito ako sabi ko yung nanay, Ma, baka umuwi ng Malabon? Ma, pwede na ba ako umuwi? Opo, Papa. Bahala ng baha. So, uwi na ako. Kasi pagka hindi ko tinawag kay Sister Nene yun, hindi ako makauwi ng bahay ng tuyo. Kasi tiyak basa yan. At masisira yung sasakyan.
Lulubog sa bayon kasi. So naalala ko yung mga panahon na yun, at yung kagalakan mo maglingkod, kahit ganun ng hirap. Sabi ng Panginoon, remember, kung alisin na anak sa yan, alalahanin mo kung paano siya namatay. Alalahanin mo, it's all about loving Jesus. Alalahanin mo kung gaano tayo minahal ni Jesus. Alalahanin mo yun. Remember the cross. Remember the past things. Bakit mo tinanggap si Lord? Kasi disgruntled ka sa buhay, balungkot ng buhay, tapos lupaypay ka, puno ka ng bisyo, kalungkutan. Tinanggap mo si Lord, nagkaroon ka ng pag-asa, nagkaroon ka ng buhay at pagbabago. Remember na yun. Huwag daw natin kakalimutan yung bagay na sa buhay natin. Yun ang dahilan kung bakit tayo nagpasyan maglingkod sa Panginoon, di po ba? May mga dahilan kung bakit ka dumadalo. May mga dahilan kung bakit mo ginagawa ang Panginoon. Ang pagbabasa ng Bible, pananalangin. Napakalaga. Sabi, alalahan natin kung paano siya namatay para sa atin. Habang siya'y nakapako sa krus, tayo ay nasa isip at puso niya. Alalahan natin yun. Remember our relationship ni Jesus sa atin. Sabi ng Panginoon, alalahanin mo yung bagay na yun. Baka nakalimutan mo na merong nagsakripisyo alang-alang si dahil mahal ka niya. Amen. Alam mo, napakadali hong mag-give up sa ministry. Alam na pastor to. Alam ni Pastor Francis at Amel. Pastor Romel nandito. At sila pa mga pastor. At iba natin pastor busy ngayon. Si Pastor Bill, nag-beg off siya na makarating. I hope na he can be able to come next week. Sabi niya, pastor. At saka sila ating gawain sa Teresa. At least ito may mga naiwanan kayong mga workers doon na pwede mag-aral sa church. So yung punto na yun. Sabi, hindi ganun kadali maglingkod. Marami ako nakausap, sabi niya, pastor, ayoko na magpastor, nahirapan na ako. Inaalala ko, remember your first love to God. Pagka binabanggit ko yun, naiiyak sila, oh Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Opo, Panginoon, maglilingkod na ako patuloy sa iyo, Lord. First love. Remember your first love to God. Kapatid, remember yung first love ng Panginoon sa buhay natin. Kung tayo nalulupay-pay man nawalan ng sigla, remember your first love to Jesus. Yung first love ni Lord sa atin. Tuloy natin. Nak, wag mo na ako i-reflect dyan, sila na lang. Yan. Alahan natin ang dati natin kalagayan. Remember how it used to be with you and with Jesus. Ang tanong ganito na kailan mo huling nadama ang presensya ko, na wala kang hinangad kundi yakapin lang ako. Remember the message last Sunday? Kailan ka naging uhaw sa akin? As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. Katulad ng isang usa na uhaw sa sariwang tubig, naghahangad siya ng tubig ng batis. Ganon din ang aking kaluluwa, sabi ni Haring David. Ganon din po aking kaluluwa. Sabi ko sa Panginoon, sa travel gabak, sabi ko rito, Lord, bigyan mo ko ng lakas, Panginoon, kasi may panahon gusto mo mag-give up, di ba? Nanghihina, nalulupay-pay, tinatamad. Sino dito hindi tinamad? Kailanman? Hindi man lang tinamad. Sino dito gustong tamarin? Alam niyo, yung wala kang ginagawa, nakakahina, di ba? Tinatamad ka. Ano ginagawa mo? Wala kang ginagawa, tinatamad ako eh. So napapagod sa walang ginagawa. Bakit? Kasi napapagod na tayo eh. We can give up quickly. Napakadaling mag-give up. Pero at the same time, pinapaalala sa atin, Panginoon, alalahanin mo yung iyong kalagayan. Alalahanin mo ginawa ng Panginoon sa buhay natin ito. Tuloy natin. Next. Pangalawa, repent. Pagsisisi sa pagpapayag natin pumasok sa ating puso ang ilang mga bagay na kumuha ng pinakaulang lugar sa ating puso. Lord, parang sabi ito, paalalahanin mo kapag ibig naman, alalahanin mo yung mga bagay na iwan ng Diyos. Alalahanin mo yung relasyon mo sa Panginoon. Alalahanin mo kung gaano ka kalapit sa Diyos noon. Tapos sabi rito, kung hindi man nangyari yun, humingi tayong tawad sa Panginoon. Bakit? Kasi ito yun eh. Kapag ka ang puso natin naokupa ng ilang bagay, mawawala yung presence ng Lord doon. Tiyak, magkakaroon tayo ng, ang tawag doon, emptiness. Yung emptiness na yan sa puso natin, only Jesus can fill that up. Walang ibang makapuno niyan para masatisfy ang buhay kundi ang Panginoong Yesus lang. Meron nga kasabihan na there is a vacuum shape in our heart that only God can fill that up. Merong hungkag na bahagi ng puso natin na hugis Diyos, na Diyos lang makapupuno nun. Punuin man natin ng wealth, hindi pa rin tayo masatisfy. Kaya ang problema po, kuminsan, may mga bagay pong umukupa ng puso natin na umukupa na umalis sa puwesto ni Lord. Na dapat ang pwesto ng puso natin, si Lord na nakatuklok doon, kinuha na ng iba. Tuloy natin. Turn from our selfishness and self-centeredness. And repent. Ano ba yung repent? Remember therefore, sabi from where you have fallen and repent.
What is repentance? It is not just feeling sorry, but turning away from sin and back to God. Hindi lang ito yung magkaroon ka ng remorse. Na, Panginoon, sorry po. Alam mo yung mga tao, sorry nasaktan kita. Tapos inuulit. Repentance means turning away from sin and back to God. It is a change of mind that leads to change in action. Pagbabago ng isip upang pagbabago ng pamumuhay. Yung pong ibig sabihin ng repentance. Pag sinabing pagsisisi, hindi yung patawarin mo ako, tapos na. Hindi po. Repentance means turning away from what we have done wrong, and then magkaroon tayo ng puso at isip para sa Panginoon upang ating pagpapasya at ating galaw ay nakaugnay na sa kalooban ng Diyos. Yung po ibig sabihin nun. The heart of repentance. Acknowledge where you're falling short. Saan ba tayo nagkulang? Where you replace your love for God with other pursuit. Yung ano ba yung pumalit sa puso mo patungkol sa mga hangarin natin gusto nating abutin. Halimbawa, pinalit mo sa puso mo yung priorities mo dapat kay Lord. Gusto mo yung priorities mo, business mo, kaya priorities mo, buhay mo, ibahan mo sa buhay, iba kaibigan mo. Pinagpalit mo yung lugar ng Panginoon sa puso natin. Yun po ibig sabihin nun. Okay. Confess and seek forgiveness. Sabihin na sa Panginoon. Kasi alam naman ni Lord yun eh. Pag sinabing confess, ihayag mo sa Lord, Lord, ito po, pinagpalit kita sa mali. Pinagpalit kita sa bisyo, Panginoon. Naalala ko ng early years na akin pong paglilingkod. May mga pinagpapalit ako sa Lord eh. Tumatawag ko sa aming pastor. Ikaw na mangaral kasi busy ako ng linggo. May dealing ako sa aking business. Kaya lang, kinukundi ko ng Panginoon. Hindi ko matapos trabaho ko, project ko. Ako rin mga problema. Sabi ko sa tinanay, Ma, ano ba, magpo-full time na ba ako? Sabi ni Lord kasi, napakahirap mag-full time. Napakahirap din iwanan yung trabaho mo kasi baka magutom tayo, mabatay tayo sa gutom. Challenge sa amin yun eh. Challenge sa amin yun. Naalala ko kausap po ilang mga pastor natin sa Mindoro, sabi ni Pastor, yung iba hindi nakatanggap ng allowance. Saan ba? Yung iba naman, mayroon pong problema sa church building. Sabi ko, Lord, bakit mo ako dinala rito, Panginoon? Problema ng distrito. Hindi lang po problema ng distrito, yung kanilang kalagayan, physical, kundi kalagayan pinansyal. Sino dito pwede kong lapitan pag kami problema kong pinansyal? Hello? Diba, parang hindi lahat ganun may kakayanan gawin yun eh. Sabi ko, Panginoon, pero nakakatuwa naman, sa kabila ng lahat ng yun, nandun pa rin yung paglilingkod nila. Nasa-challenge ba ako? Panginoon, salamat po, Panginoon, kahit na ganito yung sitwasyon nila, eto kahit na siya nagtatrabaho, siya nag-work, ministry nila, tumutulong pa siya sa kanyang church, na pangailangan nila, nandun pa rin kagalakan niya. Sabi niya, Pastor, hindi ako titigil. Babae, mga pastor niya, nakausap ko Sabi ko, tinong mga itong mga babae, pupunta ng Afghanistan, pupunta ng North Korea. Amin pong kinomission nung sa Bacolod, pupunta ng North Korea. Babae na naman. Nakabase ngayon siya sa Batangas, babae. Ang tatapang naman sa taga-STDC, puro babae, mga lalaki. Sa amin ni Pastor Doc Fidel. Yung mga lalaki, yung mga lalaki, nandun na nauna na sila. hindi lang kumikibo yan. Kaya lang sa isang banda, nandun yung desire nila maglingkod sa Panginoon dahil love nila si Lord. Nakakahamon yun. Nakaka-encourage ba? Na kahit papaano, sa kabila ng kahirapan, nandun po yung pagpapasya nilang maglingkod. Bakit? Nasa puso kanila ang Panginoon eh. Sabi ko, kung hindi binigay ng Lord sa puso mo, hindi mo gagawin yan. Opo. Sino gusto pumunta sa isang lugar na very dangerous place to share the gospel with? Tapos ang buhay mo kapalit. Parang one-way ticket lang yung aeroplano mo. Wala nang pabalik kasi talagang buhay mo, ililingkod mo na dun eh. Bahala na pauwiin ka. Di pauwiin ka na Lord. Kung hindi, bahala ka. Sino willing to serve God? Salamat sa tatlong amin na dinig ko. Hello, ulit. Sino willing to serve God and give her life to God? Or his life to God? Naawa na iba. Sige lang, ulitin ko. Para magkawaan tayo. Nakaka-encourage yun, di ba? Nakaka-encourage. Sabi ko, Panginoon, itong taong ito, salamat po. Naalala ko yung paglilingkod ko nung una. Lord, salamat po. Naalala ko yung paglilingkod ko na hindi mo kami pinabayaan nun. Even though we surrender everything to you, sinuko namin lahat sa Panginoon eh. May our professions and everything to you, Lord, just to do your work, your ministry, and to love you more, to serve you more, to love people and to serve people. Sabi ko, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Napakabuti mo, Lord. Naalala ko yun. Sabi ko po, kapatid, may patuto ko, i-share ko sa iyo. Habang nag-share ako, may patuto na siya. Sabi ko, napakabuti mo, Panginoon. Pinunahan mo na kami, Panginoon, napakabuti mo. Tinuturo mo sa kanya yung mga bagay na ito upang sa ganun, ano man mangyari, hirap man dumating, hindi siya gigiba sa ministry niya. Hindi siya magigiba sa paglilingkod niya. Bakit love niya si Lord eh? Love niya ang Panginoon. Sino dito love niya ang Panginoon? Hindi mo gigiba pamilya pag love mo si Lord. Hello? Hindi mo gigiba pang
Ang ministry mo, paglam mo si Lord. Hindi mo gigiba ang relationship mo sa paglam mo si Jesus Christ. Hello? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Tuloy natin. Then restart. Ito pangatlo. Simulan natin muli na hanapin ang Panginoon na dati natin ginagawa. Una, remember. Pangalaw, repent. And then restart. Everybody say restart. Ano ba ibig sabihin na restart? Hindi, start mo uli. Simulan mo uli. Sabi, simulan mong muli na hanapin ang Panginoon na dati nating ginagawa. Sabi, dati mo kasing ginagawa, hinahanap mo si Lord eh. Naalala ko noon ako po young people, during the time na I came to know the Lord at the age of 15 years old. Tuwan-tuwa ako na dadalo sa gawain. Ang gawain po namin, nakatira po ako sa Tinejeros, ang church po namin sa Panghulo. Yung tatawid, Pastor Guillermo. Siya po yung ilan sa naging unang deacon dito, Ate M, no? Kailan Pastor Guillermo. Ito po yung leader din po sa church na ito. Nagkaroon siya ng church planting doon sa bahay nila. Doon po ako dumadalo noon. Sa Tinejeros, wala akong pamasahe. Tuwan-tuwa ako kahit walang pamasahe, nalalakad ko po yun. Take note, mula po sa Tinejeros hanggang Panghulo, papunta ng Ubando yun, nilalakad ko yun. Daladala ko Bible ko, tuwan-tuwa ako, dadalo ko sa gawain. Maaga ko dumadalo sa gawain ng Panginoon. Hindi ako workers doon. Naglilingkod lang ako, naglilinis ako, tumutulong ako sa Sunday school, naglilinis lang. Pero kagalakan mo yung joy ba of serving God. Nandun po yung puso. Sabi, naalala ko, Panginoon, yung bagay na yun. Balik mo na anak. Sabi, restart. Dati mong ginagawa, may pagbabago, may deep desire, may malalim na hangarin, may bagong newness of mind, pagbabago ng isip, na may pasasalamat sa kanyang dakilang pag-ibig, na may pagpapasalamat sa dakilang pag-ibig. Kasi hindi mo maibabalik yun kapag hindi mo naalala mahal ka ng Diyos eh. Hindi mo mababalik yung love mo kay Lord pag nalala mo na pinatawad ka ng Panginoon. Niligtas ka niya. Tingnan nyo, lahat to tayo papuntang impyerno. Kasi lahat tayo nagkasala. Sabi ng Bible, walang makatuwid, walang isa. Lahat tayo dapat pasurusahan. At ang kabayaran ng kasalan, kamatayan. Ay malungkot, ang kamatayan ito hindi lang physical kundi spiritual. At meron pong second death. At may eternal death, sabi ng Bible. May pagbubulid ng kaluluwa sa naglalagablan na po ito supreme. May impyerno po kasi. Bible naman liwanag naghahatid yan. Pero sabi ng Panginoon, ayaw niyang mapahamak ang bawat isa, kundi nais niyang iligtas tayo. Kaya namatay si Jesus Christ sa alang-alang sa atin. Naalala niyo pa ba yung tinanggap niyo si Lord? Niligtas na tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay at pag-asa at bagong buhay at kaligtasan, katiyakan. Sabi, napakahalaga nun. Sabi dito, magpasalamat sa kanyang dakilang pag-ibig, kahabagan at biyaya. Everything is by God's grace. By God's grace. Ako pinakatayo, nakapagsalita pa by God's grace. Hello, by God's grace. Biyaya po ng Panginoon. Nakabalik po ako traveling, sabi ko, biyaya rin ng Panginoon. Biyaya ni Lord. Hallelujah. Babalik ulit ako sa Mindoro next February, next two weeks back. Kasi may problema naman sa Occidental. Bago magmimisyon, sabi ko sa kasama ko, Brother Randy, paulit-ulit na tayo sa Mindoro, babalik ulit ko dito. Pagdating ng ating anniversary sa Abra de Ilog, babalik ulit kami. Sino gusto sumama? Ganun na talaga. Sabi ni Brother Randy, Pastor, ang init naman ng araw na yun. Panahon ng Mayo, ang init-init doon. Wala tayong magawa. Maglilingkod tayo. Masaya naman tayo ginagawa natin. Sabi ko, pag nawala yung kagalakan mo, nawala yung first love kay Lord. Kasi hindi ganun kadaling iwan ang Panginoon kapag naalala mo siya sa isip mo at sa puso mo siya, di ba? Hello. Kung meron man nagmahal sa inyo ng lubos, ang Panginoon po yun. Kailan napapalitan ito yung lugar ng Panginoon sa puso, napapalitan ng pamilya, anak, apo, ano ba? Trabaho, leisures, computer, games, barkada, kalayawan, palitan. Yun yun. Kung saan nyo ginugol ang oras nyo, yun ang puso nyo, laman ng puso nyo. Kaya tanong ko, kano natin ginugol ang panahon natin sa Panginoon? Tuloy natin, slides. Restart. Remember therefore from where you have been, bold and repent. Do the deeds you did that. Sabi, do the deeds you did at first. Gawin daw natin mga bagay na ginawa natin dati. Do the things that you did at first. Gawin daw natin lahat ng mga bagay na ginagawa natin before. Ngayon, tanong po dito, ano yung mga bagay na yun? Kamusta na yung Bible reading nyo? Pastor, hindi naman nagbabasa doon pa eh. Walang problema talaga. Talaga hindi mo alam si Lord noon pa. Yung prayer meeting mo, prayer meeting with God, no? Maaaring dumadalo ka ng prayer meeting, pero how attentively we are dealing with our prayer, intimacy with God, intimate fellowship with God. Yun yun. Tuloy natin. Pang-apat. Ito, matatapos na po ako. Promise of restoration. Ang ganda, no? May pangako si Lord eh. Sabi niya,
To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Yan. Tingnan nyo, sabi Revelation 2:7. To the one who is victorious, sa mga nagtatagumpay, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Tingnan nyo po, nais ng Panginoon magtagumpay ang bawat isa sa atin. Yes, indeed, aminin natin yung may problema yung heart natin. Nagpapalpitate na. Sabihin, first love natin kay Lord, nagsusubside na, nawala na, nagda-die down na. Kaya pansinin po natin ang katotohanan na yan as I wind up sa mensaheng ito. Jesus promised eternal reward to those who overcome spiritual deep and return to Him. Nangako po ang Panginoon ng pangwalang hanggang gantimpala doon sa mga nanunumbalik sa Kanya at hindi po nagpapa-drip away doon sa takbo ng panlulupaypay ng Kanyang pag-ibig sa Diyos. Restoration is not only possible but it is God's desire for us. Yung bang hindi lang po nais ng Diyos mangyari ito, kundi ito po nasa puso pala ng Panginoon. Kasi bakit? Ang sabi ng Bible, sino makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba? Kapigatian ba? Kasalanan ba? Karumihan ba? Wala daw. Wala makapag-iwalay sa pag-ibig ng Diyos. Pamagitan ni Kristo Jesus. Hindi pa natin naintindihan yung hindi na natin masukan gaano kalawak, kalalim ang pag-ibig at pag-unawa ng Diyos sa buhay natin ito. Kaya lang problema po, yung first love natin kay Lord. Habang ako ay bumabiyahe kahapon, sabi ko, Lord, nanumbalik ba yung isip ko dun sa gabi na akong umuwi? So sabi ng aming driver, Pastor, butit maaga tayo. O nga, binayaan tayo ng Panginoon. Alam naman Lord, kondisyon natin na patag yung dagat, salamat sa Panginoon, kundi masusukay mga kasama ko. At hindi lang yun, kundi yung bang maalala mo yung umuwi ka ng gabi pero masaya ka. Dahil love mo si Lord. Hindi yung pagod na ako, ito na naman, paulit-ulit na lang. Sino dito nagsawa na sa kanyang ugnayan? Speaking of relationship, may express mo relationship mo sa Diyos by expressing relationship with people around us. Halimbawa, ako bilang tatay. Kailangan kong pagtibayin ang aking relasyon sa aking mga anak. Bakit? Kasi love ko si Lord Kasi doon nakikita, din yung measurement ng aking buhay. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi ko daw gagawin, kukunin niya yung lamb stamp sa buhay natin. May verse ba dyan, lamb stamp? Tingnan niyo po yung revelation na yan. Take note of that. May binanggit dyan, lamb stand Pag-reflect mo, wala sa PowerPoint ko yun. Bago na magtapos, sa passage na yan, kung hindi daw tayo manunumbalik, kukunin niya po sa atin, sa kanyang kinalalagyan yung ating lampstand. Lampstand speaks of God's guidance and presence ng Diyos. And His light to us. Pag sinabing guidance, gabay, at yung presence, presensya, at yung liwanag, yung patutuo, at yung bagong pag-asa ng buhay. Alam niyo, kung meron bang nagbibigay sa atin magandang bukas, at may kinalaman po sa magandang kinabukasan, nasa kamay po ng Diyos yun, hindi sa atin The only thing we can do is to trust God at magawa natin pagtiwala sa Panginoon ng buhay natin ito. Hello ba? Tindan po ba tayo? Sabi ko sa Panginoon, this is my last term as a district superintendent ng distrito. Pag-pray niyo po, hindi ko po alam kung anong plano ng Diyos sa buhay namin, maging sa church na ito. Kasi next week, it is my vote of confidence, hindi ko alam kung plano ng Diyos. And I hope God's program for my life and for my family's life will be good for us. And hindi mo mawalay ang pag-ibig sa Panginoon sa punto na yan. I don't know. Mag-isa district, this coming March would be the end of my term. Ilang term na ba ako bilang district superintendent? 3 terms, magpo 4 terms. So, I hope. So, ang tagal na rin ng panahon yun. 12 years na. Salamat sa Panginoon. Kung bibigyan pa na akong lakas, thank you Lord. Pero ayaw ko mangyari, Panginoon, ayaw ko mawala yung love ko sa iyo, Panginoon. Kasi may tinitingnan ka sa puso ko Bagamat pwede kang masipag, pwede kang maging masunurin sa gawain ng Panginoon, pero yung love ko kay Lord, dapat huwag mawala Kasi may pinapansin siya Ganun din sa bawat isa sa atin. Ang mahirap na masayang yung panahon ng buhay natin. Halimbawa, hanggang dito ka na lang anak, hanggang dyan na lang buhay mo. Yung nawala ng saysay yung katotohanan ng buhay, kaalagaan ito. Kasi hindi mo minahal ang Diyos at minahal ang kapwa mo.
Remember that our goal and our responsibility and our purpose in life in this world is to love God and love people. That's the reason why God is looking at the heart of each and every one of us. Ang Panginoon tumitingin sa puso natin. Mga kabataan, mga kapwa ko lingkod, mga tatay, mga nanay, ang pag-ibig natin napakahalaga, ang puso natin sa Diyos. Hindi ko ma-express ang pag-ibig ko kay Lord kung hindi ko ma-express ang pag-ibig ko sa kapwa ko. Halimbawa, failure ako sa asawa ko, tapos sabi ko, love ko si Lord, mali yun eh. Parang hindi ata tama yung Panginoon. Kasi, how can you be able to say, indeed, truly love you, Lord, more than anything else, kung hindi ko mahal ang mga bagay at pinagkatiwala mo sa aking buhay. Kung ang Diyos hindi ko nakikita, hindi ko kayang, kung mga taong nakikita ko, hindi ko kaya mahalin, gaano pa kaya ang Diyos na hindi ko nakikita? Hindi po ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya bilang lingkod ng Panginoon, I ought to be good servant of God. I ought to love Him and love people. Kaya pag mag-mission, love ko pa rin mag-mission. Kahit saan niyo ako dalhin, pwede kong, Panginoon, huwag mawala yung passion ba? Passion. Passion magbasa ng Bible, passion gumawa ng insight. Alam niyo, nakakapagod yung gumawa ng insight. Sino po napakapansin na aking nire-revise yung aking insight ko minsan? Yeah? Good. Sino nakapansin na inulit ko, binalik ko, sabi may nakapansin. May pastor, ito po sinend yun na ng Biyernes. Opo, intention ko sinend yun para malaman ko sino nagbabasa. May nag-respond eh. Oy, salamat, Panginoon. Intention ko talaga. Intentionally. Ay, si Francis. Francis. Sabi niya, Pastor, ito sinend mo na ng Monday. Opo, intention ko sinulit ko to. Kasi para malaman ko sino nagbabasa. Salamat, meron pala. Meron pala. Praise God. Actually, meron pong nagtyaga ng ilibro yan sa isang distrito. Ilang mga pastor ginagamit. Sabi ng Panginoon, ang hirap gumawa pero Lord, kasi kung love mo si Lord, magsasakripisyo ka eh. Sabi ng Panginoon, wag sana mawala sa puso ko yung mahalin ko kapwa ko, kaya kasi sinesento, mahal ko kapwa ko, mahal ko ang Diyos. Ganun din tayo, kapatid. Sa ating ginagawa, dapat wag mawala yung pag-ibig, passion for God and passion for souls. Passion to serve God, passion to save people through our testimony. Bakit? Kasi tinitingnan ng Panginoon puso natin. Tayo ngayong umaga, anong laman ng puso natin? Meron ba siyang nakikitang panlalamig? Remember, sabi ng Panginoon, balikan mo first slide na bago tayo magtapos. First slide. Yung pinaka-verse natin, Revelation chapter 2. Hallelujah. At sabi ron, nalalaman ko ang ginagawa mo. Tingnan nyo. As I wind up, alam ng Diyos ng lahat eh. Wala naman tayo may tatago sa Kanya. Lalaman daw ginagawa. Pag sila ginagawa, kasalukuyang nangyayari. Ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga, alam ni Lord John. Mga estudyante, alam ni Lord pagtsatsagaan nyo sa inyong pag-aaral. Alam ni Lord John. And may garantiya ang Panginoon, pagka-love mo si Lord, tutulungan ka niya makatapos ng pag-aaral at hindi magiging mahirap para sa iyo na matapos ng pag-aaral mo. Totoo yan. Alam kong hindi ka mo kinukonsinte masama. Tingnan nyo. Kabanalan pa rin naisip niya. Ibig sabihin, righteous pa rin ang pamumuhay niya. Sinubok mo ang mga kubad na apostol. Tingnan nyo. Ayaw niya ng maling doktrina. Tama yung doktrina niya eh. At napatunayan mong sila nagsisinungaling. Alam mo, ayaw mo magsinungaling, gusto mo yung katotohanan, tapat eh. Alam ko rin matyaga ka. Wow! Sino dito matyaga? Tatay, nanay, tama lang maging matyaga. Pero mayroong bagay pa hindi napansin ng Lord sa kabilang katyagaan natin yan. Nagtiis ka ng maraming hirap. Sino dito matiisin? Marami sa Caloocan Bethel matiisin. Hello? Alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Sino dito sumusuko? Hindi ako susuko. Yes. Kahit hindi ka sumuko, pero may binabanggit ang Panginoon dito. Tingnan nyo, meron pong relasyon na, mayroon ka nagsabi niya, Pastor, ayaw kong iwan ng masawa kasi nakakaya naman. Nakakaya sa magulang ko, nakakaya sa kapatid ko, nakakaya din sa misis ko. Sabi ko, hanggang doon lang ba, nahiya ka na, kaya ayaw mong iwan? Ayun yung pag-ibig mo na yung pinatunayan ng una. Dapat balik mo yun. Sabi dito, subalit isang bagay na ayaw ko sa iyo, ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nalalamig na. Ito pong mensaheng ito hindi lang para sa aming malingkod ng Diyos kasi pwede mangyari ito. Sabi ko nga si Altar Mulo, sabi niya, Pastor, naiyak, kayong inaawit niya yung kantang yon bago po sumikat yan. Siya pong, sabi niya, Pastor Al, Pastor, hindi umiyak. Habang nandun ako sa piano, sabi niya. Habang tintiklado niya yung mga pyesa ng awit na yun, dati-rati.
Nangungusap ang Diyos sa kanya, kaya nabuo niya yung awit na yun eh. Na pinapularize ngayon ni Gary B. At talagang popular kasi marami pong natouch doon sa awit na yun eh. Pati kami, sabi nung inawit niya ito, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Kasi tinatama mo lang yung aming relasyon sa iyo. Kung meron man dapat pagtibayin relasyon sa tayo sa mundong ito, walang iba kundi relasyon natin sa Diyos. Kamusta ang pag-ibig natin sa Panginoon? Ganun pa rin ba katulad ng dati? Love natin, wala problema. Love ko si Lord. Kaya tinanong ko kanina, sino dito nagmamahal sa mamahal kay Lord? Lahat tayo nagsumamin. Ako, nagmamahal. Lahat tayo, amen, di po ba? Lahat tayo nagmamahal sa Diyos, pero ang tanong do we love God? The first thing that we feel about His love then. Dama pa rin po ba natin pag-ibig ng Panginoon? Una natin minahalan Diyos. Think about our first love. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Maaaring kapatid, ang relasyon mo sa Panginoon hindi ganun katibay pa ngayon. Maaaring hindi mo siya kilala sa buhay mo, puso mo. Hindi pa siya pinapapasok sa puso mo. Ito yung pagkakataon para madama mo pag-ibig ng Diyos muli sa puso mo. Na namatay siya alang-alang sa iyo. Iniwan niya ang langit, nakatawang tao, namatay sa krus upang tayo po ay yakapin at muling maibalik ang relasyong nasira sa Kanya. Napakahalaga po ng buhay natin sa hanap ng Diyos. At nais ng Panginoon maging sariwa yung relasyon natin sa Kanya. At kung alam natin may problema ang relasyon natin, bakit hindi natin pagtibayin itong ngayong umaga? Muli nating yakapin ang presence ng Lord. Muli natin ipadama sa Panginoon, ikaw po ang laman ng puso namin. At una sa lahat, kung bakit kami nandito, ay dahil po sa iyo. Remember our first love to God. Pag-ibig dakila ng Diyos sa buhay natin ito. May tinitingnan po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po yung anyo natin, hindi po yung suotan natin magaganda ito, kundi yung puso, laman ng puso natin. Hallelujah. Meron po ba dito gusto niyang i-recommit muli ang sarili niya sa Panginoon? Simple lang sinabi ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, remember, repent, and restart. Remember, repent, and start. And the Lord will restore the joy and the love that you once felt then when you come to know the Lord at the first time of your life. Hallelujah. Sino po gusto ng prayer, lumapit sa altar, huwag po kayo mahiya. Just deal with yourself and God alone. You and God alone, ikaw at ang Diyos lamang po. Manalangin po tayong lahat. As the deer fathered for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah. Ama, dakilang Diyos, wala po kami may tatago sa iyo, O Diyos. Lantad po ang lahat sa iyong harapan. Kilala mo kami, Panginoon. Kung gaano ka namin kamahal, O Diyos, ikaw po nakakaalam. Kung kami po nanlalamig sa aming relasyon sa iyo, Lord, batid mo ito, O Diyos. Batid mo ang lahat sa buhay namin, aming pagpapagala, aming pagtitiyaga, aming paglilingkod, maging aming katapatan sa aming pong gawain, sa bahay man, sa trabaho man ito, o maging sa church man ito, Lord. Alam mo po lahat, Panginoon. Pero meron ka lang pinapansin pala, Panginoon, sa buhay namin. Hindi namin napansin kung madalas itong bagay na ito. Hindi namin napupuna, Panginoon, na pinapansin mo ang laman namin puso. Kung ikaw po, Panginoon, pangunahin sa buhay namin, Lord. Kung meron mang pagkukulang sa bagay na ito, Lord, patawarin mo po kami, O God. Humingi kami ng tawad. Humingi po kami ng, Panginoon, pasensya, O Diyos, sa mga pagkukulang po namin sa iyong harapan. Lord, kung may mga bagay po na umagaw ng panahon mo sa amin pong buhay, puso at kalooban,
Patawarin mo kami, Panginoon, Lord, in Jesus' name, Panginoon. Pagtibayin mo muli, Panginoon, kahalagaan mo sa puso't kalooban namin, O Diyos. Minsan nakalimutan namin ang buhay galing sa iyo. Ang lahat ng mabuting bagay, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Lakas, buhay, kakayanan, panahon, karunungan, galing sa iyo ito. Pero nakalimutan namin mahalin ka ng lubos, O Diyos. Minsan ay pagpapalit ka namin, Panginoon, sa maraming bagay. Lord, forgive us, O Lord, for failing you to love you more, to knowing you more, O God, in the name of Jesus. Ama. Ibalik mo po, Panginoon, kagalakan namin, paglingkuran ka. Kami po yung napapagod, nahirapan, Lord. Given na po yan, Lord. Pero Lord, naniwala kami, Panginoon. Alam mo po ang laman ng puso namin, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag mawala ang aming relasyon sa iyo. Oh God. Kung may mga bagay pong umaagaw na aming pong puso sa kalooban, kaisipan, O Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, huwag itong ma-divert. Kundi may focus namin na lubos ang aming mga sarili sa iyo po lamang, Panginoon. Ikaw ang buhay namin, ikaw ang kalakasan, ikaw ang tagumpay, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kaligtasan, O Diyos. Ikaw ang Diyos na namatay, nagaling na yung buhay para nga lang sa aming, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung kami po'y bigo, Panginoon, na ikaw'y paglingkuran. Ialay ang aming buhay sa iyo, O Diyos, at pagkaloob ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Lord, utang namin po ang bawat araw dumarating sa buhay namin. Huwag itong masayang, Panginoon. Tulungan mo kami maging matatag sa aming pananampalataya, maging matibay sa aming relasyon sa iyo, O Diyos, higit sa lahat, O God. Panginoon, pagtibayin mo po, Panginoon, ang aming pong buhay, paglilingkod sa iyo. Ang aming puso. Tulungan mo kami lagi. Hanapin ka, lagi ka nang hanapin, Panginoon, sa buhay namin. Ang presensya mo higit na mahalaga, Panginoon, kaysa doon sa aming mga hinihiling sa buhay. Lord, sa'yo nagmula ang aming mga mahal sa buhay, naging mahal po sa amin. Ito, umuoko pa, Panginoon, ng aming puso. Lord, patawarin mo kami. You fail to realize everything comes from you and your good gifts comes from you, Lord. Lord, sa pagkakataong ito, Lord, sinusuko namin masarili sa iyo, O Diyos. Aming pong panahon at buhay, O God. Muli, Panginoon, balik mo ang aming pong nalamig na O Diyos. Pagtibayin mo, pag-alabin mo po, Panginoon. Rekindle, O Lord, our relationship with you. Rekindle, Lord God, once more, O God, that moment, O God, wherein we always feel the joy of your presence, O God, sa buhay namin ito. Lord, tulungan mo kayo, prioritize ka namin, Panginoon. Huwag namin pagpalit ka sa anumang bagay na inaalok ng mundong ito na siyang umuokupa minsan, Panginoon, namin panahon. Tulungan mo kami, Lord, na huwag kami magkulang, Panginoon, magkaroon kami ng quiet time. Lagi po namin hangarin, Panginoon, maging manalangin po, kapiling ka namin, pat wala pong ibang bagay po kami nangad, kundi ikaw lamang po, O Diyos. Tulungan mo rin kami, Panginoon, maging masipag kami sa paglilingkod, lalo na pagbabahagi ng pag-ibig mo sa iba, sapagkat ito po nilalayon mo. Huwag namin isipin, Panginoon, na kami po ay mapapahiya, Panginoon, pag ginawa namin ito. Kundi amin pong isipin, Panginoon, dahil love ka namin, Panginoon, mahal ka namin, kaya namin ginagawa ito, mahal din namin aming kapwa. Ayaw namin silang mapahamak, Lord. Ito man sila kaibig-ibig man, kaaway man namin, Panginoon, o galit man namin, Lord. Tulungan mo kami, mahalin namin sila, sapagkat ikaw marunong ka magmahal, at tunod pigmamahal mo sa amin, Lord. Wala po ito, Panginoon, kondisyon, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Lord, tulungan mo kami, Lord. Magpatawad din naman, pagpapatawad mo. O Lord, kung hindi namin nagawa ito, Lord, marahil hindi namin love ka, O Diyos, at wala ka sa puso namin, Panginoon, sapagkat nakikita mo, Lord God, ang puso namin, lais mo, Panginoon, maghari ka sa puso namin, Lord. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, paghariin mo ang buhay namin na yung presensya, O Lord, sa pangalan ni Jesus Christ, Lord, our Lord and Savior and King. Lord God, narito kami, Panginoon, bigyan Panginoon ng lakas, kalakasan, at maging kagalingan pa sa aming karamdaman, Panginoon. Tulungan mo kami maging malisigla upang, Panginoon, ang lakas na ito ay magpatuloy pa rin ang paglilingkod sa iyo, O Diyos. At hindi po lamang sa amin pong hangarin pang sarili. O God, kalooban mo pong mangyari sa buhay namin ito, O God. Maging sa iglesyang ito, maging po saan kami naroon, Panginoon. Pagpalay mong bawat isa, maging sa aming tahanan, pamilya. Lord, tulungan mo kami maging matibay po ang aming relasyon sa aming asawa, sa aming mga magulang, sa aming mga anak, Panginoon, upang pagtibayin namin, Panginoon, pagpapakita ito, nagliliwanag ka sa puso namin, ikaw naghahari sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, manatili pong tapat, aming pagtitiwala sa iyo, aming pong pangako sa iyo, maging makatotohanan po ang lahat ng ito, sapagkat love ka namin, Panginoon. At kung kami nagkukulang sa bagay nito, Lord, tulungan mo kami mapunan ang mga bagay namin kakulangan. In Jesus' name, Lord, salamat po, O Diyos. Ngayon, pagpalain mong bawat isa, Lord, na dumapit si Satan, hindi ko po alam ang dahilan, pero ikaw po nakakalam, Panginoon, ng puso ng bawat isa. Pagtibayin mo po ang relasyon ng bawat isa, in the name of Jesus Christ. Tulungan mo po, Panginoon, magtagumpay ang bawat isa sa kanila, O Diyos, sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, Lord, let them taste the victory, Lord. Sabi mo po, Panginoon, sa mga tatagumpay, muli mo pong bibigyan, Panginoon, ng pagkain mula sa puno na nagbibigay buhay, O Diyos. Hallelujah. We pray for your provision, guidance, and blessing to be each and every one of us, O God. In Jesus' name, hallelujah. You alone
alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. Yes. May my spirit yield. Lord, I pray, God, hallelujah. Palakasin mo kapatid ko ito. Magtibayin mo pag-ibig niya sa iyo, Diyos, in Jesus' name, Lord. Salamat po. Hallelujah. Rekindle, Lord, the first love that they have with you, Lord Jesus. Rekindle the first love, O God. Their memories, O God, your goodness, O Lord, upon their lives. Para yakapin mo siya in presence, O God, Lord. I pray in Jesus' name. Salamat po, Ama. Salamat po. Lord God, I pray in Jesus' name. Hallelujah. God. You alone are my heart's desire, and I long parted for the water, so my soul longing after thee. Lord God, I pray, Lord, bless me. Lord, Panginoon. I beg you, Lord God. Hallelujah. Jesus God. Yes, Lord. May my spirit yakapin po natin ang presence ng Diyos sa pagkakataong ito. Narito po ang Panginoon. Hallelujah. Yes, enjoy natin ang presence ng Diyos. Hallelujah. More than anything else, enjoy natin ang presence ng Panginoon. May my spirit yield. You alone. Thank you, God. Thank you, Lord. And I long to worship thee. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat po. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Salamat sa presence mo, Lord. Salamat sa paalala mo po, Panginoon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Thank God. Thank God. Thank God. Hallelujah. 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 Lord, salamat po sa iyong holy presence, O God. Oh, Lord, salamat po, Panginoon. God. Hallelujah. Hallelujah. May my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
Yes, God, Lord Jesus. All the glory, honor, praise belongs to you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Indeed, Father God. Hallelujah. Amen. Everybody say amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Alam niyo, the more you desire the presence of God, the more He will answer our prayer. Tayo po yung lahat ay manalangin para po sa ating pagtatapos. Okay. Tunay na mabuti ka, Panginoon, sa amin pong lahat, sapagkat Ikaw po yung Diyos na nagpapaalala sa amin. Salamat po, kami pong lahat ay inabot mo dahil pinaalala mo sa amin muli na, Panginoon, nalimutan namin yung aming pong unang pag-ibig sa iyo. Nawa, ito po yung magsilbing paalala lagi sa amin pong paglilingkod, O God. Na kami po ay patuloy na yung init ng iyong pag-ibig ay patuloy, Panginoon, na maranasan namin sa lahat ng sandali ng aming buhay simula po muli ngayon, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong mensahe, we need to restart. At Panginoon, tulungan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Spirit to restart our life o our Christian life o our spirit to you, O God. First of all, we need to love you more and love ang lahat po ng mga taong inibigay mo sa amin. Sino man po sila, Panginoon. Salamat po sa paalalang ito. Tataglayin po namin ang mensaheng ito, Panginoon, mula ngayon hanggang sa mga susunod po namin paglilingkod sa iyo. Dakila ka sa aming buhay. Kasihan mo kami ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Tuloy, Panginoon, nasamahan mo kami sa aming pong paglabas ng bahay salbahang to, Panginoon. Saan man kami dadarako, cover us with your precious blood and guide us with your angels in heaven. And I speak blessing to each and every one of us to give us more wisdom and knowledge, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy na ikaw pa rin po, Panginoon, ang manghawak sa amin pong tuwing Pastor June. Patuloy na kalakasan sa Kanya, Panginoon, physically. Hallelujah. At sa lahat po niya pong pamilya. At maging ang bawat isa po sa amin, sa bawat pamilya na amin po nire-represent. Lord, yung blessing mo, yung pong power mo, yung pong authority mo sa bawat isa po sa amin, makantan po namin. Dakila ka sa aming pong buhay, sa iyo pong lahat ng kapurihan ng kalulatian, magpakilang pumanto po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po yung magsabi ng Amen. Praise the Lord. Tapos po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan, pansamantalahan ito ng Diyos. Taglay ng bawat isang basta pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at pagpagaling ng Diyos na nakatapatuloy ng pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Spirit Santo sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless you. Ayan. So,